Nag-hatch na lahat ng stick insects ni Charlie and Chino. Sa mga hindi nakapanood last time, nag-prepare kami ng habitat para sa mga stick insects. Nag-try kasi kami mag-hatch ng 10 stick insect eggs. Tingnan nyo, ganito lang silang kaliliit. Kailangan lang talaga ng pasensya kasi medyo matagal silang mag-hatch. Pwede silang mag-hatch between 2 to 6 months. By the way, itong mga to is Indian stick insects. So, bali ginagawa lang namin, ni-sprayan namin ng water yung cotton pad. Kailangan kasi daw is medyo moist. Siguro mga 2 to 3 times yan. And per week talaga hindi namin sure kung mag-hatch ba talaga sila. Kasi halos wala ka rin talaga makikitang pagbabago dun sa mga eggs. Week 7 na nga and wala pa rin talagang difference. Hanggang finally dito sa week 8, meron ng isang nag-hatch na stick insect. Tingnan nyo naman kung gaano to kaliit. Ganito pala yung itsura nila. And naka-attach pa nga rin sa buntot niya yung kanyang eggshell. Pero eventually matatanggal din yan. Pero diba at least kahit isa pa lang meron na nag-hatch. Kaya possible na this week meron pa mga humabol. Binalik ko muna siya dun sa kanyang bahay. Inaantay ko pa din kasi si Charlie and Chino dito. For sure, matutuwa silang dalawa kapag nakita nila to. Diba, super liit pa nito pero pwede siyang lumaki. Nandito na nga ang twins and pinakita ko na yung bagong nag-hatch na stick insect. Sabi ko, kailangan nila tong alagaan kasi kailangan nila lagi ng food. Tingnan nyo, nagda-dance-dance pa nga siya. Mukha talaga siyang twig kasi yan yung way nila para makapagtago sa mga predator. Binigyan na din namin ng dahon para meron na siya makain. Sa week 9, meron pang ibang stick insects na nag-hatch. Napansin kasi namin kulang na yung egg. Pagtingin namin, 6 na lang yun nandito sa cotton pad. So, meron na tayong 4 na Indian stick insects. Ito na nga at parang si Spider-Man. Diba, lahat sila naka-attach pa rin yung eggshell sa kanila mga buntot. Pero tingnan mo, ang layas-layas kasi kung saan saan nagpupunta. Yung kinakain nga pala nila is bramble or yung blackberry leaves. Buti na lang meron kami nabili, so pumipitas na lang kami dito sa garden. At today, ito na yung pinaka-latest na update. Finally, lahat ng stick insects is nag-hatch na. At yung mga naunang mag-hatch, medyo malaki na din sila. Medyo nag-iba na nga din yung kanilang kulay. Parang ang saya na dito sa loob ng kanilang bahay. Kasi diba ang dami-dami na nila dito. Ito na nga pala yung naunang mag-hatch na stick insect. Ito naman yung sumunod, tapos ito pa yung isa pa. Mapapansin mo talaga kasi medyo malaki sila compared dun sa iba. And yung kulay nila medyo nagiging green na. Ang galing no, nag-iiba-iba din pala yung mga kulay nila. Ito kasi yung mga bagong hatch pala. Brown pa rin talaga yung kanilang body. And super liliit lang nila. Parang soon kailangan na nila ng mas malaking bahay. Kasi pwede silang lumaki up to 8 to 10 centimeters. And para mas marami din silang space. Siguro mag-try kami maghanap na pwede nilang malipatang bahay. Pwede din kasi silang mangitlog ng napakadami. Binisita na ulit ni Charlie and Chino itong kanilang mga alaga. Today kasi is feeding time nila. Natuyo na kasi nilagay naming dahon. At kailangan yung dahon nila is laging fresh. Tinatry pa ang hipa ni Charlie para malaglag. Pero sobrang lakas ng kapit ng mga yan. Sabi ko bilangin na lang niya kung ilan ba yung mga paa. Mas madali na nga ito makita kasi mas malaki na talaga. Parang nagdoble na kaagad yung kanyang size. Iniwan muna namin sila dyan tapos sabi ko mamitas ulit kami ng dahon. Mas prefer nila yung mga maliliit pang dahon na bagong sibol. Siguro kasi mas malambot and mas mabilis siyang nguyain. Meron na nga din palang bunga itong aming plant. Itong si Charlie, ang gusto niyang ipakain is yung fruit pero sabi ko yung dahon lang yung kinakain nila. Hinugasan ko na muna at sabi ko siya na lang yung mag-try. Kaso hindi niya nagustuhan kasi maasim daw. Kaya ayan, kay Chino niya naman pinapakain. Natawa na lang talaga tong si Chino sa kanyang kakambal. Anyway, nakakuha na kami ng food and enough na to for few days. Tingnan natin kung mauubos ba nila yung food na yan.